Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito tayo ngayon sa aking mga arrangement. Ayan. So patapos na ang aming summer pero napakainit pa rin. Lalo na sa tanghali, mainit. So yung ano nga pala dito ay hindi ko nilagyan ng UV cut. So exposed sila sa sunlight hanggang mga bandang hapon. Mga alauna na ng hapon. Ayan. Expose sila. Mula umaga hanggang alauna ng hapon, expose sila sa direct sunlight. Merong mga nagka-sunburn pero konti lang. And meron ding mga namatay. Ito dito, ayan, meron ditong peach boy namatay. And then dito, hindi ko alam kung ano yung namatay dito. Ayan, meron na tayong dalawang namatay sa isang arrangement natin na malaki. So ito yung latest na hitsura ng aking arrangement. Ayan. So yung mga dahon nila is talagang tumiklop na sa sobrang dry kasi matagal ko na to silang hindi nadiligan and nakaka-receive sila ng tubig dito kapag malakas yung hangin at ulan. Halimbawa may bagyo, ayun, nababasa sila pero napakakonti lang. Pero kapag ulan lang ay talagang walang tubig. Ayan, dahil hanggang dito lang yung, kung nakita ninyo may line, ayan, hanggang dyan lang yung tubig ulan. So, hindi sila nababasa dito banda kasi nga mayroong bubong. And, ganito yung hitsura nila ngayon. So far, okay naman sila. Merong, ayan, sunburn, itong itim, sunburn yan, pero okay naman overall. And then, ito yung pangalawang arrangement natin. Ano na ng kanilang dahon. Yan, kung nakita ninyo. Yan, sobrang soft na ng kanilang dahon. Matagal ko na kasing hindi nadiligan. Pati itong ating lovely rose dito sa likod. Oh. Itong ating prolifica, yan. Sarado na yung kanyang rosette. And itong sa baba, ito si apus. Yan, yung apus natin. Tapos ito si Marinate, tapos meron tayong Polydonis dyan na maliit. So, ayan yung hitsura. Okay naman siya guys. Ayan, survivor sila. Tapos ito, tingnan ninyo, marami na din siya, mga dry leaves ulit. Ang aking Ronyoni ay. Ayan, ang dami niyang dry leaves. Tapos dito, ayan oh. Ito rin oh, tingnan ninyo. Ayan, dami niyang dry leaves, diba? Yan, tapos napaka-soft ng kanyang dahon. So kapag diniligan ko yan, bumabalik naman sila sa dati kapag nakainom na sila ng tubig. So sa ngayon kasi, napakainit pa ng tanghali namin. So ayoko muna silang diligan para hindi sila magkaroon ng mga root rot. Ayan, kasi napaka-sensitive ng kanilang ugat kapag na-expose sila sa sobrang init. And then diniligan mo sila. So ganyan, hayaan ko muna sila ng mga ilang araw. Siguro by next week, kapag meron kaming makulimlim na panahon, eh, magdilig tayo dito banda. Ayan, tingnan ninyo. Yan, o, tiklop na yung kanyang dahon. Yan, tapos maraming mga dry leaves dito na nahulog. Ayan. So, kumukulay na sila ngayon, o. Unti-unti na silang kumukulay. Tapos ito ang ating clavata. Tingnan ninyo ang ating clavata. Napaka soft ng dahon and then nangulubot na siya guys. Ito rin oh, tingnan ninyo. Ayan, nangulubot na siya. So ang ating colorata, si Chihuahuensis and si Peach Boy, ayan, okay pa rin sila. Napakalaki talaga ni Chihuahuensis, oh. At napakainit ng dahon guys, sobra, mainit yung dahon. Kahit sa ilalim, mainit yung dahon. Mainit ang dahon niya sa ilalim. And kumukulay na siya konti, oh. Tingnan niyo sa dulo ng dahon niya. Meron na silang kulay. Maganda yung kulay niya. Yung expose sa sunlight, talagang ang ganda ng kulay. Oh. Tapos, itong, ayan, parang nakalbo na siya.
Kasi tiklop na sila. Pero kapag bumuka yan guys, para na ding nagiging lush sila ulit kapag nadiligan sila. Kasi bumubuka sila. Tumitigas ulit yung kanilang dahon. Ayan. And ating bruns. Ito tinusok ko lang din yan. Yan. Ang ganda ng kulay niya. Si bruns. Tapos, ayan, mga peach boy ulit. Tingnan ninyo, meron ng mga itim-itim sa dahon dahil sa sunburn. Ayan, sunburn ng ating peach boy dito. Ito, ulitin ko to. Kasi, tingnan ninyo yung mga ano, is parang nakalbo na siya. And, lumiit na yung ating peach boy dito sa arrangement. So, uulitin ko para medyo ma-refresh naman siya dahil napakatigas na ng kanyang lupa. Tapos, ito din mga peach boy din yan. Tingnan ninyo guys. Tiklop na talaga sila, diba? Para na silang bola. Yan. Kasi isang buwan ko na talaga tong hindi nadiligan. And kumukulay na sila, oh. Sa sobrang stress nila sa init, kumukulay na sila. Yan, ang ating mga peach boy. Ito ay mga leaf propagation lang din. And pinagsama-sama ko sila sa ganyang pot. Yan. Tapos ito ay si Marinay uli. Yan ang ating Marinay uli. Napakaliit na ng kanyang dahon guys. Ang ating Marinay. Tapos mayroon tayo ditong si Mibina. Ayan. So ito siya guys, madali lang to siyang padamihin. Madali lang siyang mag-anak-anak itong Mibina na to. And pwede siyang padamihin ninyo sa cuttings, pwede din sa dahon, leaf propagation. Pero mabilis lang naman siyang padamihin sa cuttings. So kapag kinat mo to, ito ay maglabas siya uli ng bagong baby dyan sa stem. Tapos, ayan oh, tingnan niyo dito. Ayan oh. So, napakabilis lang talaga nitong mag-cluster. Itong Echeveria na to. Bilis niya mag-cluster. Tapos, meron tayo ditong maliit na marpin. Ayan, maliit. So, nakatanim siya dati sa ganito. Dito siya galing. And, tinransfer ko siya dito. Yan, medyo bago-bago pa yung kanyang lupa. So, kapag lumamig na yung panahon namin, ay biglang lalaki to. Yan. So, ito matagal na rin siya dito. Magdadalawang taon na to dito. Yan. Ito, dumamin na oh. Si Sabrim, dumamin na. Tapos, ang ating red berry. Nakalbo na siya sa baba pero okay lang yan kasi mabilis din to siyang magkaroon ng baby sa kanyang stem. Itong ating red berry. So, sa ngayon okay naman sila. Nakasurvive sila sa summer namin. Yan. Si ano to siya guys. Si Mira. Ayan. Baby na Mira. Tingnan ninyo, napakaliit. Tapos yung mother plant guys nandito. Yan, napakalaki. Baby versus mother. Yan. Ito yung mother plant na Mira ko. Ang dami niyang babies oh. Paikot yung baby niya. Yan. Yan ang ating mother plant na Mira. Tapos ito yung baby. Maganda yung baby oh. Mapula-pula. Ito hindi ko pa rin na i-transplant. Yan, maganda yung kulay niya oh. Ganyan lang yung kulay niya. Medyo nag-fade siya nung nakaraan, pero overall talagang pula lang siya lagi. Dahil sa sobra sigurong tagal ng kanyang soil and hindi ko siya nilagyan ng kahit fertilizer. Kaya siguro ano lang siya, nagiging pula lang siya lagi kahit summer.
Ayan. Tapos ito, mayroong mga sunburn. Ayan, yung mga itim-itim, mga sunburn yan. Tapos mayroon nang namatay. Oh. Ayan, nag-dry na sa sobrang init. Tapos ito, matagal na rin to siya. Na mga tinusok ko lang to, mga cuttings na ganito. Tapos tinusok ko dyan. Tapos yung mga maliit is mga dahon yan na nahulog. And then nilagay ko lang dyan. At kusa na lang siyang nag-propagate. Ayan, yung mga maliit sa ilalim. So kapag i-cuttings ko to siya, mas lalo siyang kakapal. Dahil maglabas siya uli ng mga babies dyan sa stem kapag kinatings ko to. So plano ko siyang i-cuttings para kumapal siya lalo. Tapos mga cactus ko, ayan, exposed din sila sa init. Yan yung mga cactus ko. Wala rin dilig-dilig. Hindi ko rin sila dinidiligan. And nasanay na sila sa mainit na lugar, guys. Ayan. Yung exposed talaga sila sa init. Nasanay na sila. Kasi nung umpisa, meron silang mga sunburn na katulad nito. Ayan na sunburn, diba? So parang nasanay na sila ngayon. Yan, tapos unti-unti na silang lumalaki. Kaya hindi ko na sila tinatransfer kung saan-saan. Dito na lang sila. Yan, tingnan niyo tong sa baba. Oh. Ayan, oh. Nangitim siya dahil nga sa to, sa sunburn. Ito rin, oh. Tingnan niyo. Na sunburn siya. So, napakabagal nilang lumaki. Itong mga cactus na to. Mas nauna ko pa tong inalagaan kaysa mga succulents. Tapos yung mga maliit na katulad nito, ayan, mga sariling propagation ko lang yan. Kumuha ako ng mga buto dito. Kapag namulaklak sila, pinopollinate ko and then sinusubukan kong itanim. So, ito yung mga lumabas. Ayan. Yung mga maliit dyan. So, yan yung ating mga arrangement dito. Ayan yung hitsura nila. Kahit wala silang UV cut dito, okay naman. Merong konting damage dahil sa sunburn at meron ding namatay. Pero overall, ganun pa rin sila. Yan. And meron tayo dito. Ito si Supreme. Ayan ang ating Supreme, guys. Ayan. Ano, para na siyang bonsai. Ito siya, rain or shine. Nandito lang siya. Kahit umulan, umaraw, nandito lang siya. Ang aking Supreme. Yan, gumanda yung kulay. Oh, nag-pink na siya. Nag-start na siyang mag-pink. And then, ito rin, oh. Ito rin ay, cuttings din to siya dati na nilagay ko lang din dito. Tingnan ninyo. Dumikit na sa lupa ang ugat. Meron ng ugat sa ilalim na lumabas. Ayan, dumikit na siya. Ito rin, rain or shine. Yan, yung mga nandito, mga rain or shine siya. Hindi ko na tinatransfer kung saan-saan. Kasi nga wala nang space. At ito din, oh, ayan, oh. Maganda yung kulay, diba? Yan. Kahit ito lang yung alaga ninyo na succulents. Ayan, oh, ang ganda, diba? Yung hindi masyadong malaki yung rosette. Tapos, para siyang gawing bouquet. Ayan. Maganda. Cute siya, guys. So, ito madali lang to siyang alagaan. So, kung gusto ninyong mag-start na mag-alaga ng succulents, ganitong succulents yung una ninyong alagaan kasi napakadali lang niyang paramihin at alagaan, ipropagate sa dahon. Ayan, ito yung una ninyong pagpraktisan kasi ito yung unang succulents na inalagaan ko dati. Nung nag-start pa lang ako, isa to sa inalagaan ko and ito rin. Si Purple Delight. Ayan, isa rin yan sa inalagaan ko nung nag-start ako. And ayan, oh, may nahulog na dahon. And then meron na siyang yan, meron na siyang baby palabas. Yan, madali lang siyang alagaan itong Purple Delight na to. Yan. Tapos ang ating Dirty Sunshine. Tapos itong mga nandyan ay plano ko yang ulitin. Dahil nga, next time ipakita ko na lang sa inyo bakit gusto ko siyang ulitin ulit. So, dito muna tayo. Ayan. And then, ang aking mother plant na Mira. Ayan.
green na green siya at ang dami niyang babies. So, yun guys ang ating latest update sa ating mga arrangement dito. Ayan, maraming salamat sa inyong laging panunood and don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!